Good morning po. Ayan, magluto po tayo. Samahan nyo akong magluto. Luluto po ako ng Bicol Express. Yan. Yan guys, ilagay natin ang bawang. Sunod natin ng sibuyas. Yan. Isunod na po natin yung ating meat. Ayan. Ano to? Part po ng liempo. Ayan. Ayan. Lagyan na po natin ng paminta. Yan po. Yan. Ating sangkutsahin maigi hanggang sa mag-brown yung ating meat. Yan. Guys, ito yung pangalawang gata. Gagawin natin siya pinaka tubig, sabaw para hanggang sa lumambot ang ating pork. Yan. Yan po. Yan, takpan natin. Hintayin po natin ang pakulaan po natin muna siya ng at least mga 40 minutes. Ayan. Sigurado malambot na yan. Lagyan natin ng konting alamang. Itong alamang na to guys, luto na to. Konti lang naman. Tsaka hindi to masyadong maalat. Ayan. Lagay natin yung unang gata. Kakanggata. Yan. Yan. Haluin natin konti. Lagay natin tong ating siling panigang. Ayan. Ni-slice ko. Nakaw, hindi kaya masyad. Sobrang angang yan. Yan. Takpan po natin. Yan. Okay na. Tikman natin. Dagdagan lang natin na siya ng konting asin. Konti lang. Yan. Yan, okay na po yan. Luto na po. Hello po. Luto na pong ating Bicol Express. Yan. Masarap po yan. Samahan niyo po akong kumain. Yan. Okay po ba yung settings ko? Yan. Okay po ba yan? Yan. Ganda, no? Hindi ko na hiniwa-hiwa yung siling pamaksiw para ibudbud na ganyan. Sayang kasi baka hindi ko makain. Sayang sili, mahal-mahal ang sili ngayon. Yan, pagkatapos kong kumain, pwede ko siyang hugasan. Tapos, magagamit ko pa siya sa ibang luto. Paksiw, ganyan-ganyan. Kain po tayo. Sarap ng pagkaluto ko. Yan, si Chris kasi. Sabi niya magluto daw ako. Yan. Sarap. Marami din ako nilagay sili kanina eh. Thank you. Yan mga sili Pero kinaya ko siya.
Sarap. Sarap, hindi siya maalat. Kasi yung alamang natin matabang eh. Ang sarap sa mangga. Punta ka tindahan, Chris. Pakikuha mo nga, may 20 ako dun sa wallet ko. Pakibigay mo yung kulang ko kay Yoli, 8 pesos. May binili kasi ako kahapon. Eh, kinulang yung dala kong pera. May binili kasi ako tindahan. May nagusto na akong bilhin. Na wala sa plano na bilhin. Kulang dala ko. Sarap. Natitigal-gal ako. Naisip ko kasi yung yung tawag giyera sa sa ibang bansa. Timpla ko ng kape. Ugali ko, every after meal may kape. Or kasabay ng meal ko. Masarap sa Bicol Express yung part ng baboy na taba laman. Masarap ilagay ang sili sa sangkap sa lutuin. Pag press, napaka sariwa ng nabili kong sili.
sa tapat ng munisipyo po namin. Pag Friday morning, may nagtitinda ng mga gulay. Mga mura na. Mas mura ng konti compare sa palengke. Tapos press na press pa. Mga bagong ani, mga bagong pitas. Yan. Bigla kong naisip. Pasensya na kayo kay Mama Tess. Naisip ko kasi, yung bang harvest, ani, pamimitas ba yun? Nagpitas? Iisa lang ba yun? Ibig sabihin, nag-iisip ako Parang gano'n na rin yata Ewan ko lang. Ano pong masasabi ninyo? Kasi ang harvest yata, halimbawa, bukid, yan. Tapos may farm ka, marami kang tanim na mga talong-talong, ganyan, mga okra, marami as in marami. Talagang farm siyempre malawak. Harvest yata ang tawag doon. Pero pag yung nag-ani, pareho din yata yun harvest at ani. Pero yung namitas, yan, mamitas ka lang ng gulay mo sa bakuran, parang gano'n. Nalilito ako. Hindi ko po kasi alam Ang sarap. Siyempre, hindi ko yan maubos, hindi man lang natin. Meron pa nga doon Ayan po. Nabusog na naman si Mama Tess. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa mga supporters, sa mga sumusubaybay sa channel ko, sa mga viewers na nag-skip ng ads. Ayan po. Maraming po. Ingat po kayo, lalo't-lalo na yung mga nasa OFW, yung mga nagtatrabaho dyan sa bansang pinangyarihan ng gyera, yan po. Nakikiramay po kami sa pamilya nila, yan po. Ingat po kayong lahat. I love you all po. God bless.